paano ba natin maiiwasan ang atake sa puso? So, ano yung mga numero na dapat ninyong malaman para maiiwasan ng heart attack? Number 1, sa resting heart rate. So, dapat ang resting heart rate ninyo ay 70 pababa. So, lagi nagtatanong mga pasyente, ilan ba dapat ang tibok ng puso? So, ang resting heart rate, ito yung heart rate ninyo kapag nakapahinga na kayo ng 5, 10 at 15 minutos. So, kung kayo nakapagpahinga na mga 5 to 10 minutes, so pwedeng bilangin yung pulso. O kaya naman, tingnan sa smartwatch. Kung ang heart rate ninyo ay 70 pababa, very good. Kung ito ay 60, mas very good. So, kung below 60, mga 55, 54, very good din. So, dapat ma-maintain ninyo na ang resting heart rate ninyo ay hindi bibilis sa 70 beats per minute. So, may mga pag-aaral na pag ang heart rate ninyo yung maabot ng 80, 90, yung resting, tumataas ang percentage ng premature cardiovascular death. So, dapat 70 lang pababa. Paano nyo magagawa yan? Regular walking exercise. So, dapat regular ang paglalakad. Pangatlo, ang pag-inom ng isang basong tubig. In 30 minutes, bababa na inyong heart rate. Yung iwasan ang mga stimulant. So, matatapang na kape. So, mga energy drink. So, lahat po ito ay pwede magpabilis na inyong heart rate. And, syempre, kailangan nyo ng relaxation technique. Yung mga meditation, yoga, chill, para bumaba ang heart rate. So, anong next na number na dapat nyo malaman? Ang next na number is, pag nag-exercise kayo. So, ilan ba dapat ang limit na heartbeat ninyo pag nag-exercise? Sa edad na 50, dapat ang limit ninyo ay hindi na lalampas ng 150 per minute. Kung ikaw naman ay 60 o senior na, dapat hindi lalampas ng 130. Kung 70 years old ka naman, dapat hindi lalampas ng 120 ang heartbeat ninyo habang nag-exercise. So, meron kayong upper limit. I-maintain lang ninyo na ang heartbeat nyo ay hindi lalampas pag kayo ay nag-exercise para hindi hirap yung puso ninyo. Okay? At ang pang-last na numero na dapat nyo malaman ay ilan ba dapat ang steps natin sa isang araw para may epekto pampahaba ng buhay. So, ang recommendation, meron ng benefit po kapag kayo ay may 8,000 steps in one day. Actually, 7,000 pa lang may benefit na. At yung paglakad po ng pagkakaroon nyo ng 6, 7, o 8,000 steps in a day, equivalent na po yan sa 6 kilometers na distansya. Yun ang kailangan natin. 7,000 hanggang 8,000 steps in a day. Kung kaya ng 10,000, why not? So, malaking impact na to sa cardiovascular health ninyo and sa cardiovascular death. So, I hope natandaan ninyo yung mga numero na pinag-usapan natin.